were used, a lot of videos and even recordings, text messages, etc. Yung nakita natin. Sana lahat po tayo on board dito bilang mga kawani ng pamahalaan. Maging interesado tayo kung ginagamit yung pangalan natin, ginagamit yung opisina natin. Sana maging interesado tayo doon sa katotohanan na mayroong mga instances, Madam Chair, na yung naghihirap, naghihikahos na kababayan natin, humihingi ng tulong sa gobyerno, ipagkakait yung tulong kung hindi pipirma. Nakakasalukasok po yun. Kahit sinong Pilipino, hindi dapat baliwalayin yun. And that's the main reason, Madam Chair, that's why we are conducting this hearing. But on another note, because my good friend, our good friend, the brilliant lawyer from the House, Senator Congressman Marcoleta mentioned my name, I think it is clear for our people when we get elected as members of the Senate or the House of Representatives. It's very clear, Madam Chair, that we are not only being tasked to legislate laws. We are tasked even to exercise our mandate, to exercise our oversight function in ensuring the checks and balances exist. May nag-check, may nagmamatsyag, may nagbabantay sa executive, maging sa budget ng judiciary, dumadaan ho sa Kamara at dito sa Senado. Yung pagpapalit kanina ng kalye, paborito nating example yan, idinadaan sa Kamara, idinadaan sa Senado. Ito pa kayang pagpapalit ng kaluluwa ng bayan? Isang boto lang? Ibig sabihin, yung bumoto doon sa Batanes na 7,000 votes lang, congressman ka na, versus ang pinakamababang senador na na-elect, 15 million votes. Pareho lang yung boto nila. Ganun ba talaga yon yung intention ng framers of our Constitution? So I just wanted to put that on record, Madam Chair, and again, appeal to our colleagues, to our counterpart, na hindi po biro itong nangyaring peking initiative na ito. Marami pong nagrereklamo. Tao ho, humihinga, naghihingi ng tulong sa gobyerno, nagdarahop, dinadanglel yung AIX. Pag hindi ka pumirma, hindi kita bibigyan. We should all be united on this matter, Madam Chair, na i-reject natin ito, siguruhing panagutin kung sino man ang nasa likod nito. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat, Madjo. At ngayon, para panghuli, at narito ang ating kaibigan. Dito, napakasimple lang. Di ba, Mami Peng? Napakasimple na yung sinasabi roon. O yan, please support din po. Isa yan sa mga friends natin eh. Yan, si Al Alibugha, si Takero Miyamoto, Go Philippines. Yan, marami pa tayong mga friends, hindi lang natin ma-feature eh. O sila DJ Byron. Alam niyo itong ginagawa nila rito sa ginagago na lang tayo ng harapan eh. Nitong mga senador natin. Tingnan niyo si Joel Villanueva. Anong argumento ni Joel Villanueva kanina? Napakababaw na yun bang boto ng isang district congressman na konti lang, tapos yung bumoto sa senador pinakamababa 15 million. Ibig bang sabihin parang ang boto nun ni isa na lang? Well, the biggest answer is yes. Kasi after election, wala kayong distinction maliban sa sahod. Pare-pareho kayong mambabatas per designed by the Constitution. Oh. Wala na, hindi ito paramihan ng boto. Hindi gano'n na paramihan ng boto yan. Eh kung tutuusin nga po, ang Senado, wala naman itong nire-representa na distrito o sektor ng lipunan. Wala. Hindi katulad nitong mga kongresista, kailangan nilang bumaba sa lugar nila, kailangan nilang tutukan 'yun. So, kung ano yung i-raise nilang issue sa kanilang kapulungan, ito po ay personalized. Unlike dito sa Senate, hindi nila kailangang magpakita sa madlang tao. Sa mga tao, hindi nila kailangang gawin 'yun.
No, nobody cares. Na wala namang magtatanong, "Hoy, bumaba na ba diyan si senador?" 'Di ba? Wala. Bababa lang yang mga yan 'pag may maitim na balak sa eleksyon. O, papapil-papel. Dahil pagdating sa plenaryo, barado lagi sa mga debate, 'di ba? Tapos, may maitim na balak na mataas ang posisyon. O, di whole year round ng, 6 na taon niya puro epal ang gagawin. Ay naku, nakakadismaya. Ngayon, dito ho sa hearing naman na 'to na ginawa po ng Kongreso ngayong araw na 'to, maliwanag na maliwanag naman na tagumpay, okay. Ito hong, kampo nina Imee, nina PRRD at ang ibang mga kumokontra dito po sa People's Initiative. Na hinaluan nila ng mga kasinungalingan na ang layunin daw nito ay para baguhin ang ating, anyo ng gobyerno. And then ang sinasabi naman ng mga senador, buburahin sila sa mapa. Anak ng putya, nasaan? 'Di ba? Alam niyo meron akong isang narinig sa isang interview na in-invite nila na ano, legal luminaries daw, putang ina, legal luminaries na 'yan. Ang sinabi nun, could lead to, ah, abolition of the Senate. Bakit? 'Di ba? 'Yun yung problema, yung mga could lead to, maaaring humantong. Bakit hahantong dun? If these guys are gentlemen enough, 'di ba si Congress meron silang resolution, economic provision. Si Senate merong ganong klaseng resolution, economic provisions only in line with what the president's wished, 'di ba? Kasi napapahiya na siya, ang dami niyang naipon na pledges. Ang problema, iisa ang sinasabi. So anong gagawin natin? Kaya nga tayo namamalimos. This is the fact. Tigilan na natin ang kayabangan na maunlad ang Pilipinas. Namamalimos tayo ng hanap buhay mula sa ibang bansa. Kung baga, yung ipang OFW pa ng mga Pilipino. Ang ginagawa ng presidente, kahit sinong maupo, di ba? Ipinanglilimos na dito naman ninyo dalhin na lang yung trabaho. Oh. Ang problema, hindi natin sila mapagbigyan sa kanilang hinihingi. Bakit? Yung demand nila hindi natin mabigay because of this obsolete provision. Pang 1935 Constitution pa yan. I-open natin sa kanila ang ating merkado. I-open natin sa kanila yung mga resources, yung mga lupain. Wag lang natin silang bigyan siguro ng 100% doon sa mga nauubos na mga bunga ng kalikasan. 'Di ba? Yung may kinalaman sa national security natin, magkaka-access sila. Doon natin sila wag pagbigyan. But if they want 100% ownership sa mga lupain, 'di ba? Bigyan natin, ilagay natin sa tamang lugar saan ang industrial area, 'di ba? Saan ang business center. Oh, iayos natin. Alam ka namang lagay natin sila sa tuktok ng tralala, 'di ba? Siyempre dapat ilagay natin sila sa magandang lugar na magiging conducive sa negosyo, na magiging commensurate yung ginastos nila doon sa environment. Nanghihingi na nga lang tayo eh. Ang problema sa mga 'to, kinakatakutan nila yung multo na hindi naman nag exist.